ano ang masasabi mo maling desisyon na ginawa mo sa buhay at tingin mo ay paano mo ito maitatama? Una kong maling nagawa is nag-listen ako masyado sa mga family ko. Na mag-take ng something or do something na hindi ko naman talaga gusto. Kasi parang naaksaya yung oras ko. So parang instead na gawin ko tong business na to, medyo na-late ako. Nag-start ako mga 25 na eh. So parang medyo na-late ako kasi nakinig ako sa gusto nilang gawin para sa akin. So, ang tip ko para sa iba is, huwag na lang makinig kung halimbawa kung anong uso. Like, yung nursing dati kasi uso yun eh. Kaya, nag-nursing ka? Nag-nursing ako. Okay. Yun yung una. Yun yung una. Feeling mo hindi siya worth it? Hindi, worth it naman, but it's not for me. Hindi siya yung para sa personality ko. Kasi dati nang uso yung yun yung usong-uso. Nag-nursing ka din ba? Hindi. Pero parang ang ano ko kasi, dahil nga hindi ako kayang paaralin ng parents ko. So, ako yung gumawa ng way. Sariling way. Sariling way na kumuha ko ng scholarship. And then, talagang pinaaral ko yung sarili ko. Kasi yung parents ko, senior citizen na. And hindi na nila kayang mag-work. And then, yung mga kapatid ko, wala naman silang business and talaga may sari-sarili na silang pamilya. Kaya sabi ko, kasi 12 kami magkakapatid. Sa 12 na yung magkakapatid, ako yung bunso. So, kung ako yung bunso, dapat nakukuha ko yung gusto ko. Pero dahil nga marami kami, kailangan kong mag-take ng action para sa goal ko. And noon, ang goal ko is makatapos ng pag-aaral. Kaya talagang gumawa ako ng way para makapag-aral. Ngayon, sabi mo nga kanina, nag-take ka ng hindi mo gustong course. So, magkaiba tayo. Kasi ikaw, nag-take up, it's because trend or gusto ng family mo. Sa akin, talagang inaral ko kung ano ba yung pwede kong pasukin na trabaho pagka-graduate ko. And yun, siguro mapapayo natin sa mga ka-EV viewers natin na sa mga parents, no, na huwag natin pilitin. Hayaan natin na magdesisyon ang mga anak natin na kunin yung gusto nilang course. And kung hindi natin kayang i-provide yon as a parent, gawan nila ng way kung yun talaga yung gusto nilang course, di ba? Kasi sa case mo kasi, how many years din ang nursing? It's 4 years. So, okay naman, may natutunan, pero yung feeling na sana mas maaga akong nagnegosyo. Or ito yung gusto. Ano ba yung gusto mong course before? Computer engineering. Yun talaga yung gusto mo? And then, nabuntis ako. Pagbalik ko from US, nag-nursing na ako, pinag-shift na nila ako. Kasi so, nga yung uso, nag-decide. Kasi, na-experience ko yan sa mga interns namin, sa mga OJT, na pag tinatanong ko sila, ano yung plan mo after graduation? Minsan, hindi ko nang po kasi gusto yung course ko. Magpapahinga muna po ako. So, yung gusto ng magulang, nangyari kasi nakagraduate. Pero, naniniwala ka ba na after graduation, doon nagsisimula yung talagang buhay? Totoo. Kasi, nung ako noon, parang nagkaroon ako ng path ng dalawang choices. Itutuloy ko ba yung nursing ko or magbe-business ako? Doon ako sa hard path talaga lumusot. Doon sa entrepreneurship. Kahit yung nursing ko, board passer naman ako eh. Hindi ko talaga siya nagamit. Pero ngayon, yung license ko, alam ko saan ko nagamit. Sa Hello Eve. Yes, pwede mo siyang magamit. Sa FDA. Sa mga cosmetics. Sa cosmetics. Doon ko siya nagamit. If maglalabas ka ng mga healthy drinks. So, yun nga. Kaya sabi ko, siguro kaya ako pinadaan sa ganong path is magagamit ko pa rin naman yung license ko doon. Pero, in a better, better opportunity. diba? So, yun.